Hayag soon, maayong adlaw o maayong gabi. Another day and great opportunity again to share the word of the Lord sa imo karon. And gusto ti ka encourage nung tunad jud ang pulong sa Ginoo. Kanunay jud ako ni siya ginasulti. It because the word of God is to transform your life and to remind you that your life is meaningful. Ang imong kinabuhi meaningful and adunay hope. It because grasya na sa Ginoo. And gusto na ako ni siya i-share nga pulong sa Ginoo kay mahitungod need nato ang pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi. Daghan kay tag mga panginahanglan ba, sometimes the word of God gina-disregard nato and dili nato usay gina-apply sa atong kasing-kasing. But I am here nung i-share sa imo karon ang pulong sa Ginoo nga usahay dili nimo kinahanglan. It because kumbaga nalayo na ka sa iyaha ba, but I am here to remind you nung ayaw na pagpakalayo sa Ginoo duol sa iyaha and tun-a ang pulong niya. And I am here nung makita nimo nga nagasya ka sa pulong sa Ginoo. And ang akong i-share sa imo karon na makita sa 1 Peter chapter 2 verse 24. Dito sa cross gidala ni Kristo diha sa iyang lawas ang tanantang mga sala aron dili na kita magpakasala kun dili magkinabuhi na nga matarong. Pinaagi sa iyang mga samad na ngaayo kamo. Unsa maning kamo nga word? Kita. This verse sa 24 gina-emphasize niya sa pagpalansang ni Jesus sa cross. Gidala niya ang tanan. Remember this word, tanantang mga sala. Wala na exempted. Past, present, future nato nga sala mo na kanang ginadala ni Jesus. It because his blood dako to siya kanang value sa ato. It because through his blood kanang ma-cleanse tagikan sa atong kanang mga sala nga binuhatan. And through Jesus siya ang makahatag sa ato ang satisfaction para magiging free ta ba sa kasalanan. And in this verse sa verse 24 gina-emphasize niya nga pinaagi sa iyang samad na nga ayo kita through his kanang mga wounds dito sa cross sa Kalbaryo. All of our sinful nga ginabuhat niya ng kalibutan na kanang nangaayo na. And giingon pa niya diri kinahanglan magkinabuhi ta sa matarong dili na sa pagpakasala. Remember this word, dili na ta manginabuhi sa pagpakasala. What is this mean? Remember that the difference between nakasala o kanang pagpakasala, which means unsa di ayang kalahian sa nakasala o kanang pagpakasala. Ang nakasala from the beginning, nakasala ta sa Ginoo. Every single day nakasala ta sa iya. Because of the lust of the eyes, the lust of the flesh, mo ni ang usahay o kasagaran nga natong mga sala. But unsa maning pagpakasala kanang nanginabuhi na ta ba sa kasalanan and wala na taga rely sa Ginoo, nagpalayo na ta sa Ginoo, mo na kanang dili jud maayo nga binuhatan. It because the Bible says dili na ta magkinabuhi sa pagpakasala kun dili manginabuhi ta nga matarong nga tawo. That's why the Bible says gina-emphasize niya nga the benefits of our faith is ni kanang mahimutang matarong, which is the fruit of our faith ba kanang makita jud sa atong pagtuo. Bisan dili nato mabuhat ang kanang matarong, pero through of our faith makita sa tawo sa atong palibot, wow, nice ni siya nga tawo. It because na siya pagtuo and maayo ang iyang binuhatan. That's the result of our faith, brothers and sisters.
And this verse no, sa verse 24, pina-emphasize niya kung paano tagi bag-o, kung paano tagi usab sa Ginoo.